Good morning, everyone. We are the grade 3 patients, and today we are happy to present what we have learned about the Bible. The Bible is the Word of God. The word Bible can remind us of basic instructions before leaving Earth. Basic instructions before leaving Earth. The Bible has 66 books. It is divided into two main parts, the Old Testament and the New Testament. The Old Testament has 39 books, while the New Testament has 27 books. The 39 books of the Old Testament are divided into 5 categories: the books of law, history, poetry, major prophets, and minor prophets. Books of law tell us about creation, the beginning of God's people, and laws and commandments. The 12 books of history tell us the history of God's people. The 5 books of poetry contain songs, wisdom, and prayers. The 5 major prophets contain longer messages from God's prophets. The 12 minor prophets contain shorter messages from God's prophets. Long group. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. History group. Joshua, Judges, Ruth. 1st and 2nd Samuel. 1st and 2nd Kings. 1st and 2nd Chronicles. Ezra, Nehemiah, Esther. Poetry books. Job, Psalm,
Doon sila sa best for our master. Remind man nga kita mag-do our best for our master. So, sitting at time, prepare tayo for thanks and offering. Let's give back to the Lord. We request our ushers to come. And also, may young people na request na for their special number. We request Brother Roy to lead us in prayer. Let us pray. Father God in heaven, Lord, thank you so much, Lord, sa ginagawa nga tayo na makatipon kami at makasaulog sa mga nagawa sa mga spirit sa iyong bayo sa amin. Namin sa pasensya sa mga spirit at Lord, pinasmalit sa ang tamang Panginoon sa inyong pagkakas para gawa ng Lord God sa aming mga Lord, pinasalamatan sa inyo namin sa pagkikita sa aming pagkikita sa pagkikita. Lord, ginabalik ka mo po sa mga tayo na sa balik sa aming mga kasama sa Panginoon nyo o pag-bless na kayo. Lord, ginabalik ka mo po sa salamat sa mga mga Jesus na Amen. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today.
Salamat gid, Brother Ian, sa wonderful message ng song. So let us all stand and sing our doxology. Praise God from among blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Singing time, let's hear our choir.
Kung disciple ka, sino ang gina-follow mo? Wala iban kundi sa Ginoong Hesus, no? So, follow me, follow me, follow me. That is not somebody else, but the Lord Himself. Okay? That is discipleship. Mga mo yan ay kita. Our Heavenly Father, we come before your presence, Lord, at this time. We are so grateful to you for another day, another Sunday where we can worship together. We can study your word and fellowship with you and with one another. Father, it is always our heart's desire that everything that we do would always redound to the praise and glory of your Son, the Lord Jesus Christ. In this morning, Lord, we pray that you will open our minds and our understanding. Dear Holy Spirit, we pray that you will give wisdom to your servant and open our eyes, our spiritual understanding, that we'll be able to know more about you. And not only that, but eventually we are going to apply the truths as we study your word today. So, Father, once again, we ask that you would cleanse us from all our unrighteousnesses. For this is our prayer, in Jesus' name, amen. So, ang aton mga kabataan, nakamemorize ang pilaganay ka book sa Bible. We have 66 books in the Bible. So, ginatudloan naton sila that they have also to memorize so that it would be easy for them to open their Bibles in case nga pangabay sila sa pag-open. Amo man na sa aton, okay? We have to memorize the books of the Bible. Memorize nyo man? Ha? Okay. Abe, we will try, abe. Okay, from anong una nga book sa Bible gani? Book of Genesis. Sa likod dira kamo kabati lang kamo di sa akon. Hello. Way kabati ang sa likod. Ang sagwa bala, ang sagwa kabati ka lang kamo sa akon de. Ansap be kung kabati ka mo. Tuduway gidaw. Sige. So it's good nga kamuda sa agwa makapamati man, no? Kabati lang kamuda. Kabati lang mo sa agwa. Kamuda sa agwa bala kabati lang kamo. Wala gid. Okay, sige. Kabay pa nga ga-follow lang kamo, na? Kung way kamo ga-follow, like lang. Sige, so sugdan na binaton. Let's try it. Sa Book of Genesis. Abe? Sino sugdan na? Books of the Bible. That is 66 books. Ready from the Book of Genesis. Ready? Start. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, First, Second Kings, First, Second Chronicles, Esther, Psalms, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. What is the last book of the Bible? Malachi. What is the first book? Genesis. Okay, sa New Testament. Grabe nga assignment, no? Okay, sa New Testament. Matthew, ready? Begin. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st, 2nd Corinthians, Galatians, ano pa? Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Titus, and Philemon, Hebrews, James, 1st, 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, and Jude, and Revelation. If you can memorize the books of the Bible, bless your heart. Okay, plakpakin nyo kung galingon na be. Plakpak. All right. So, what is the difference when you recite or when you memorize the Bible? It would facilitate an easy opening
once you are requested to open your Bible. And then, hapos lang, no? Kaya kung balaan mo, kung di na nayon, hapos lang ni mo mabuksan. It will not take you more time to open your Bible. And at the same time, you will, may ginatawag kitang Bible road map. No? Because the Bible is considered to be ato kayo nang hambal sa mga bata, kung sila nila, ano ganing acronyms ng Bible nga gina-define nila? The basic instruction before leaving earth. Hindi na mo yung definition sa Bible kaya ila la to ya. Kay tuod maged it seems nga daw amo na no. Ang Bible naghatag sa aton sa pinaka basic. Magsiling ka basic elementary. Meaning to say, pinaka simple nga kamatuoran nga read this Bible so that everyone should understand. The Lord does not want us to, to feel very hard to understand the Bible. Although, the Bible is so hard if you do not have the Holy Spirit, the guidance from the Lord. But, if you are a Christian, we have the word like illumination. The Holy Spirit enlightens our mind that we'll be able to understand the Word of God. That's why it is always very important to establish right relationship with God first, so that God will give you the wisdom to understand. Kay siling sang 1 Corinthians 2:14, the Word of God, para sa natural man, cannot understand the things of the Spirit of God because they are spiritually discerned. Ang mga tao kung wala Ginoo, they will not be able to become interested with the Word of God. That's why kita, as Christians, if we believe that we are God's people, we need to love God's Word because this is the source of all wisdom. Diba? Psalm 119 verse 105 says, memorize yun na, Thy Word, is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kag siling pagid sang Psalm 119 verse 11, naga-remind ang Ginoo sa aton that siling ni Haring David, Thy Word have I hid in my heart that I might not sin against Thee. Ang pulong sa Diyos, we need to take heed, to take note of that. Not only to memorize, but to know the principles of God's Word, so that it will help us not to commit sin. Diba? Kaya kung way ka-guidance sila sa pulong sa Ginoo, way ka kabalo nga sala galing isa ka bagay na imo mo. That is why morality will become good if we have the Word of God to dictate us what are good and what is bad. Amo nang ginatawag nga morality, di ba? Morality is something whether it is good or bad. Amo nang morality ginatawag. All right. So, this morning, as we focus our minds on the Word of God, according to Romans chapter 15, verse number 4, ang nasulat sa Biblia, they are written for our, for our learning. Muna siya. Kaya kabalo ka, ang ari sa Biblia, muna siya ang aton nga guide sa aton Christian living, bala. Nobody could afford to live without God and the Bible. Amo na man siling ni George Washington. Siling niya, it is impossible to rightly govern the nation, the world, without God and the Bible. So, this is very important. So, today, sa sininga bulan, ang aton nga tema na sentro tanan sa discipleship. Okay? Magsiling kita gani discipleship, of course, amo na yung definition, nabutang ko na sa aton nga kuwan sa ligad. Pero ari may another definition ko sa inyo ihatag. Discipleship, pamati lang, is the process of being, formed by Jesus to live like Him for the sake of others. Liwaton ko Discipleship is a process. Magsiling nga process, gani may mga steps by steps nga himuon naton. Step by step process of being formed by Jesus. Si Ginoong Hesus mismo ang naga-form sa aton nga kabuhi. For what purpose? To live like Him. Nga anong purpose nga we have to live like Jesus so that we can become
examples for the sake of others. Although we cannot say nga perfect gid kita. Ma-perfect naton ang life ni Jesus kay only in heaven we can see perfection. But while we are on earth, diri sa kalibutan, ginatudloan kita nga mangin sumulunod kita ni Jesucristo. Nagligad niya Domingo, I told you about the number of words ng word nga disciple was mentioned in the Bible. And Christians, the word Christian is only mentioned 3 times only in the Bible. That means, mga kauturan, nga ang Ginoo naghatag more emphasis sa isa ka tawo nga nagasunod sa Ginoo. Hindi lang nga masiling ka nga, I am a Christian. Kalabanan na wala na ako masiling. Christian kuya, ano karon kung Christian ka? Kalabanan sa mga tao nga claim nga Christian sila, bisan ano pa matabo sa akon, Christian ko. Bisan ano pang himuon niya kabalastugan, bisan ano pang himuon niya kalainan, Christian na siya. Kaya ang word nga Christian niya, it is already a process. Daw finish na bala? No? Daw complete na, magsiling ka nga, daw identity mo na bala, magsiling nga Christian, tapos na ang proseso. Pero ginatudloan kita sa Ginoo, kung Christian ka, dapat you have to be a disciple of Jesus. Okay? Lain niyang Christian, nga ginatawag, kaya pwede mo na magamit loosely. Kaya diri sa Philippines, ginatawag kita the only Christian nation in the Far East. But look at the lives of people who are claiming to be Christians. Diba? Kasi, Christian kami. But look at how they live. Ang Ginoo, nagatag more emphasis, kung Christian ako, I have to become a follower of Jesus Christ. Kaya kung follower ka ni Kristo, ang pamangkot lang ang ginahimo mo bala, ayon sa gusto ni Jesus, kay follower ka mo, di ba? Amo na. So, that is what we mean by discipleship. Okay? So, in other words, magsiling kita nga discipleship, of course, di lang masiling ka nga, kung magsunod ko kay Kristo, do ka budlay. Kay kalabanan kung nga-claim ka nga Christian ka, pag nabaton mo si Kristo kadamo sa mga pagtilaw nga nabaton mo sa imo kabuhi. Just like me, no? I was the first one in our family to know Jesus. Bawo ko damo sa mga kabudlayan mabaton mo. Number 1, ang mga persecution usually ara sa family mo eh. Di ba? Kung nagsunod ka kay Kristo, number 1 pamilya mo, nagsaylo ka ng reliyon, namo naklabanan, no? Ang panguna-una, nga ang religion, amo na ang pinaka-chief end of man. Ginambal ta na permi, nga ang word nga religion, pila ka term lang sa Bible, kaya mentionar, katatlo lang na sa Bible. Kag ang word nga religion, especially in the book of James, kag si Apostol Pablo, amo lang na silang duha ka tawo nga nang mentionar sa word nga religion diri sa Bible. Kag ang word nga religion diri sa Bible, way pa naghahatag sa kaluwasan. Kundi ang tao kasi nga, maluwas kuya paagi sa akong religion. Mga kabyanan, mga kauturan, wala sang religion nga makadala sa imong langit. You have to understand that. Kaya religion, no? Ano ang magsiling kang religion na? Religare. Anong meaning sa religare? Tutay. Again, higot bala liwat. Amo na yung religion na tawag. So, in other words, there is a Bible, especially sa book of James, gambal dira, nga ang pinakanami nga religion is to visit the fatherless and widows and to keep himself unspotted from the world. That is the word religion. So, discipleship has something to do with the process. Kung ang pagka-Christian, tapos na, Christian na kita, pagtuo mo kay Jesus ngayon mo Savior, Christian ka na, you have to understand that you have to become a disciple of Jesus. Mangin sumulunod ka ni Kristo. Kag ang pagiging sumulunod ni Kristo, may proseso, di ba? Amo na nga natawag nga discipleship. Pero, kung basa mo ang Bible, kung isa masiling ka nga, ang tao kung discipleship pagambalan buko damo sa Brown kay sila ni Kristo, those of you who would like to follow me, you take up your cross daily and follow me.
may isa ka tao ang nagsiling sa ako, pastor, kung mag-Christian ka, kung magsumulunon ka ni Kristo, kadamo gali sa imong nga mga nga mga deprivation sa life mo, no? Kadamo gali sa mga bagay sa kabuhi mo nga dapat mo isikwayon. Siling ko, that's correct. Kay siling pa ni Dietrich Bonhoeffer sa iya sinulatan nga Cost of Discipleship. If any man wants to follow the Lord, he wants to follow the Lord until he dies. But silingon ang pagsulod naton sa Ginoo, hasta gid nga mag-abot ang Ginoo. Diba? Hindi lang ka magsunod ka sa Ginoo nga inconvenience sa imo lang kabuhi. Ina aton nga pagsunod sa Ginoo, that is lifetime. Do pare bala mag-asawa ka mo. Do pare bala sa nabuhi ka sa kalibutan, lifetime. Do pare bala nga one time nagpa-konsulta ako sa doktor amigo ko. Ningko dok, anong ayusin ni? Tagaan niya ko sa bulong. Siya, pastor, ining bulong hatag ko sa imo, till death do us part ni. Ningko, anong butsilingon, till death do us part man? Butsilingon, ano na, kinsindi ka mo sang till death do us part nga bulong? Imo na nga ano, maintenance mo na, galibugulo ko. Ano ka bulong nga till death do us part? Gali kaya mo nang gamiton mo, hasta ka mapatay, labi na ikon, ano ka, may bladon ka o kon may ano pang balatian mo nga bisan chronic pa na so, gabalik-balik nga masakit, di ba? Amo na ginatawag nga chronic. So, pareblas ang kapigadon, chronic man no? Sila sa iban. Kay pigado kasubong dugay-dugay, okay man. So, amo na basta magsiling nga discipleship, may cost of being a disciple. Hindi mo na yan ma-deny. Alang-alang ang magsunod ka kay Kristo, nga taway lang buhay mo. Diba? Si Kristo ganin na imatay sa cross, amo na gina-emphasize ta permi. When Jesus Christ was crucified on the cross, He was not crucified in a beautiful cathedral. Diba? Nga wala sang tao to nga nagatambong. Wala sang tao nga nagalantaw. Wala sang witnesses. But Jesus Christ was crucified, ano ko no? Outside of the city of Jerusalem. He was crucified in public, so that people will know that He died on the cross together with the two male factors according to the Bible. He was not crucified in a gorgeous cathedral between two golden lampstands, but Jesus Christ was crucified in public. Amo na nga kung si Kristo ginlansan sa cross public, damo sang kakita, nagungot ang lansang sa kamot niya. Siling sa mga na-research ko nga scholars, ang kamot ni Kristo hindi diri gali ginlansangan, kundi diri kunuho. Diri bala sa kundi may tulan ta nga daw ga divide. Kay kun amo ni kuno nga lansangan mo, basi hukas. Pero kung diri sa ginlansang, that means between sa iya nga risk, amo ni kuno ang daw may kamatuoran. Grabe, no? Ti kung dira ka ilansang, ano bala? May ilan diguro, no? Ang sa diri? Amo na kung diri ka ilansang ya, ang dugo ya mas damo. Magwa kumpara diri sa kamot mo lang sa palad. Kaya ready ang risk mo. Ang imo bala nga, ano panawag sina? Ining pulso. Di ba? O, paglansang kay Kristo sa cross, kung diri man siya ginansang, kay way man kuya aktual kakita gid. Kung diri man o kung diri ang punto nga ginlansang siya damo tao nakalantaw. Ano oras sa ginlansang? It started from 9 o'clock in the morning until 3 o'clock in the afternoon. Pagka 12 o'clock amo to nagsinggit siya bala. Father, my God, why hast thou forsaken me? Amo na gani nga mga Christian dito sa China. Ang balantang China daw kontrata no. Ginimuan ta nila nga karikature nga daw amo kuno ang Pilipino. Gin-AI nilang Pilipino nga daw amo. Kanotis kami iban nga mga Chinese nga daw amo gid gani, di ba? Ipos lang kamuway sabay ko pamatay nga Chinese di. Now, amo niyo, may nagtestimony sa una nga dito siya ga missionary sa China. Nganti sila kuno mag Lord's table presiblaw. Gay libi sila mo. Madumduman nila, ginapadumdum sa ila. Ano bala ang ginhimo ni Jesus sa cross?
Kagkada isa sa ila, ginatagaan sang lansang bla. Sabi no, amo nang ilaya. So siling ang ilang pastor nga, okay, try to feel the point of the nail in your palm. Ti, kada tublok sang lansang, gaylibi ang mga insect ng mga Christian. Nga aman, madumduman nila how the Lord Jesus Christ suffered on the cross for them. Di ba? Kung madumduman mo na, dumahibi ka, no? Grabe, hinimo ni Kristo sa krus para sa ako, no? That's why, amo nang inatawag nga discipleship. Kung nagasunod ka kay Hesus Kristo, no? Ang pagsunod mo sa Ginoo, hindi nagkasura niya nga masunod ka lang kay Kristo kung taway lang tanan buhay mo. Iban makasimba, may man hindi, may man makasimba. Kung nagaulan, gamiton nga rason, hindi ko kasimba kay gaulan. Kung pirti man ang init, hindi ko simba kay pirti ka init. Amo na may nabasahan ako, nga si Satanas, kung naghambal siya sa isa ka Kristiyano, way siya naghambal nga malain si Satanas, kundi ginambalan niya ka nga dapat ka magpahuway. Kung Domingo, kung amo nang mensahe ni Satanas sa imo, pahuway ka, kay natuyo ka, tulog, anay. Kaluoy man sa imo, naluoy pa Satanas sa imo. Tulog, pahuway. Lain lawas mo, kalabanan kung Domingo, dugo lain lawas tano. Notice ka mo? Amo nang Sunday sickness bla. Now, balikon ta. So, that is discipleship, mga kauturan. If you want to follow the Lord, it involves something that you have to suffer for Jesus. Amo na ganin siling ni David sa 2 Samuel chapter 24. Sang ginhambalan siya nga mag-offer siya sa Ginoo, kay siling ni Arauna, kung basahan mo na da, gin-provide na sa sang halaran. Ara na inugalad. Ara na mga kahoy nga ihalad. Abi mo, ano siling David? I will not offer something that will cost me nothing. Hindi ko maghalad para sa Ginoo nga wala sang kabayaran. I have to pay for it. I have to sacrifice for it. That is discipleship, mga kauturan. So, kung ang pag-alagad sa Diyos, it involves our efforts, our time, our sacrifices bilang Kristohanon, and sometimes it involves persecution, shame, no? Kaya kung Christian ka, yamwaton ka, bawa rin ang mga Kristiyano, di ba? Ang isa, gapangamuyo ka, kuhaan ka pa pagkaon. Tabo na sa akon sa una. Bago ko na Christian, antes kita magkaon, na ma-pray ka anay, masalamat sa Ginoo. Pag muklat mo, why na pagkaon mo? Yamwat, gida bala? Guys, kula pa lang ko sa una sa pagkapastor, bago lang ko na, guys, kula pa lang, Bible student pa lang. Kundi ko magkadto, yamwaton ka. Ari na si pastor, nang pangambal pa bala nga daw yamwat, no? Okay lang. Okay lang. After all, that's the price to be paid when you are a Christian. Diba? Sige lang. Masili, para sa isa ka tao, sila nga, gawali siya balaw, sila sa mga tao palibot. Ara na buang. Kaya kung gawali ka kung napartis Bible, mabuang ka. Ambot ko nagbuang na ko. Mabuang ka kuno kung nagabasa ka Bible, sila seban. Hindi ka na mabasa Bible, mabuang ka lang na. Hindi mo man sa mga tao gabasa Bible, may nagbuluang. Ang mga tao nabalaan kung nga nagabuang, why ka basa Bible? Ay, mangutama buang ka lagaw as downtown. Nigo, kabasa ka Bible? Ano sabat sa buang sa imo? Ha? Masiling ang buang ko wala kaya basa Bible. Sige lang Kaya mo na, that's a price to be paid. Karon, ari. Ang aton nga tunan subong, hindi lang niya cost of being a disciple. Tanawon ta naman ang mga blessings naman, okay? Kaya abi mo, kabudlayan ng tanan, ari. Kabalo ka, diri sa Bible, ako bilang pastor, alin pa sang una mo nang ginatindugan ko. Nga every time the Lord commands you for something, may na ara na nga daan, inherent na ang mga blessings ng Diyos. Tandaan mo gina pirmi. Basta gani gambal ang Diyos, gasugo siya,
tandaan mo kung patihon mo, may dala na kapag pakamayo. Di ba? O example lang ha, tagaanta ka mo example sa pinaka simpleng verse sa Bible, Matthew 6:33. Ano ko no? Memorize nyo na? Anong siling sa Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong promise ang Ginoo? And all these things shall be added unto you. Oh, you see? Amo na nga wala gahambal ang Dios, way gasugo ang Dios nga may dala sang promisa. Galing ang problema lang kung kisa, pag siling ang ato lang ginakadlokan ang saad la ang kwan lang ang command. Psalm 37:4. Ano, memorize nyo na? Ano ginasiling? Psalm 37:4. Delight yourself also in the Lord. Ano ganing delight? Masiling nga kasaba lang na. No, hindi na kasaba delight. Imo na bala niya kamuti o kasaba delight lang. Ano magsili ka nga delight? Delight means in our hiligay noon, magkalipay. Di ba? Oh, siling sa Bible, delight yourself also in the Lord. And He will give you the desires of your heart. You see? Delight yourself. Magkalipay ka sa pag-alagad sa Ginoo, kay siya maghatag sa imo sang ginandom sang imo kasing-kasing. Anong ginandom sa kasing-kasing mo? Ihatag na sa Diyos sa imo. Pero kung ay kagakalipay sa Diyos, lain ang handom sa imo kasing-kasing. Amo na mga tao nga lain ang ilan na baton, kay wa man sila ga-delight sa Ginoo. Pero kung Christian ka, ga-delight ka sa Ginoo, ang mga butang ay sang Ginoo, amo nang yatag sa Diyos sa imo. God will never give you something which will never make you happy about it. So, muna, karon, ari ay, kung nagsunod ka kay Kristo, may blessing man? May ara, wala? Ha? May ara. Okay. Amo na ang nabutang dire sa Mark chapter 10, verse 27 to 31. Ang konteksto sini of course, magsiling context gani ang rason kung nga ginsulat ini. Okay? Ano ang una-una gini ang context dire is about the rich man, manggaranon nga tao nga nagadali-dali gid palapit kay Kristo. Kagano ang balya kay Ginoong Hesus? Pamangkot siya. Siling sang rich man, and when he was gone forth into the way, there came one running. Bo, grabe, no? Gadlagan ng tao, daw ga pala kaladasma gid. And kneeled to him and asked him, Good Master. Aring pamangkot siya kay Kristo, what shall I do that I may inherit eternal life? Siling sa manggarano nga tao, siling niya, Ginoo, good master, maayong manunudlo, master kunti teacher. Good master, what shall I do to inherit eternal life? Daw amo ning kalabanan gid nga concern sa madamo, no? Anong imuon ko para luwas ako? Para makaangkon ko sang kabuhi nga wala sang katapusan. Take note ha, sang iya desire. What shall I do to inherit eternal life? Ano nga bali Jesus sa iya? Sila ni Jesus, why callest thou me good? Nga gintawag mo kung maayo? Kay kabalo ka, isa lang gid ang maayo, Diyos lang gid. Masiling ka karon. Ay, nga ang tao hindi maayo haw. Kay ang ginahambal din ni isang tao, good master, maayo nga maestro. Diri gali ginapakilala sang Ginoo ni Jesus that he is God. Kaya nga ginatawag siya nga good master. Siling sang tao, Ginoo, anong himuon ko mga palangit ko? Ano ang bali Jesus sa iya? Kabalo ka sang mga commandments sa Dios? Kabalo ka sang 10 commandments? Ano nga commandments? Do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor your father and mother. 5 ka commandments ang ginambalya dire or 4.
Sili ni Jesus, gali. Okay. Natuman mo ang kasuguan sa Diyos, nga hindi ka mag-commit adultery, hindi ka magpatay, hindi ka mangawat, kag hindi ka mag-bear false witness. 4, siling sang tao. And he answered and said, Master, all this I observed from my youth. Grabe, no? Sili niya, Master, teacher, halinis ang gamay ko yan, pati ko na ni. Dapare belas ang una nga mangkuton ka, Christian ka ho, o Christian ko, kaya hindi ko ya amo ni mo. Ti, amo ni siling sang tao. Ari ay, verse 21. Then Jesus, tulok siya. Beholding him, loved him. Wow. Ari makita mo no? Palangga siya, ginpalangga siya ni Lord Jesus. And said unto him, one thing thou lackest, go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come take up the cross and follow me. Siling sa tao, luwaton ko siling sa tao, Lord, paano ko makapalangit? Anong himuon ko para makapalangit ko? Sila ni Kristo, kabalo ka naman sa kasuguan, hindi ka magpatay, hindi ka mag-commit adultery, hindi ka magpanghilawas, hindi ka magpatay, hindi ka mangawat, hindi ka magpato-pato. Do not bear false witness. Siling sang tao, oy, tuman ko na. Halimpas ang gamay, kurot pati ko na. Ti siling ni Jesus, isa lang ari ay. Kung natuman mo ni, isa kabutang kulang mo. Nya na, sila niya, ibaligya. Niya, ibaligya kung anong ara sa imo. Hatag mo sa mga imol, kay parang may banggad ka to sa langit. Kagsunod ka, take up your cross. Meaning, you have to take a sacrifice and then you follow me. What was the reaction of this man? Siling sa verse 22, and he was sad. Anong sad? Nasubuan siya pagkabati to. And he was sad, kaya nga sad siya at that saying, and went away grieved. Anong grieved? Nahulog ang iyang nawong. Nasubuan siya. For he had great possessions. Anong bot silingon? Ato galing nga tao, hindi lang basta-basta manggaranon. Okay? So, ari. Diri nagalibot ang aton nga istorya di. So, karon, hindi naglakat na to ang tao. Pagkabalo yung pagambali Jesus, napate mo ng kasuguan, 4, sili tao, halipas ang gamay, kung tuman, kung na, sili ni Ginoong Isos, hari na lang isa na lang kabutang kulang mo. Ibaligya ang imo pagkabutang, dason ihatag mo sa mga imol, kay para may manggad ka to sa langit, kag ikaw sunod ka sakon. Pagkabati isang tao, naghulog yan aong, kag siling sa Bible, naglakat siya. Huwag gani naglisensya. Di ba? Kung sa Tagalog pa, umalis nang walang paalam. So, ari, sangula na siya, ginistorya ni Jesus ang niya mga disciples. Ang mga sumunod niya. In the disciples, verse number 23, and Jesus looked round about. Ginaistorya ko niya para maintindihan naton. Kaya kabudlay mo kisa nga gabasa ka sa Bible nga hindi mo bala pangid. That's why we have to understand the context of this. Jesus looked around and said to his disciples, tulok siya, mga disciples siya, upod sa iya. Sabi ni Jesus, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. Ano ang bali Kristo? Nya daw kasubo, no? Kay mabudlay ang manggaranon nga makasulod sa ginharian sa Dios. Pamangkot.
Is it true? Nga tanan-tanan nga mga tao, nga manggaranon, di makasaka sa langit? True or false? Ha? Or? False. Mangkuton ka mo true or false, inyo niya or? False, ganit no, sabat nyo. So, estudyante ko sa mga ba? True or false, answer ya or? Parang wais ang daw piyo-piyo nga wala sala. Di sila ni Jesus, sila niya, baw, budlay gali sa mga manggaranon, makasaka sa langit, no? Kaya sa mga disciples. And the disciples were astonished at his words. Ano astonished? Nantingala, manggani. But Jesus answered again and said to them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? It is easier for a camel. Camel, kaya kita mo camel, no? Ano ko dako ang camel? Dako ang camel. Ari ang bali Jesus, oh? Sila ni Jesus, it is easier for a camel to go through the eye of a needle. Anong eye of the needle? Buho sang dagom. Istorya, sang ligat sa barangay vlog, istorya sila isang isa ko upod sila niya. May pastor, may lula ko bala nga bisan magtanog sa dagom, kita yan. Ko ba, tuod? Depende na lula mo. Nya mga 90 o 95 guro. Nya magtanog na sa dagom niya. Ako ya, ginakadlawan niya pa ko nga, hindi ko ya ka tanog. Kaya hindi ka mo sang tanog sa dagom. Kung nagapanahi ka mo bala, no? Ti siling ko, may atuman to sa una sa amon nga, pirti mo, isulong ka mo na, sulod ang pan sa dagom. Nya pila edad ya pastor? Ingko tigulang man. Nya tuod. Lingko gali, bulag pa to sa gani. Nya lain na. Lingko pa nabuno ba ilam lang edad sa lula mo bla kay para nga magintsindihan na ita, lawlaw ko lang man. Pero tuod giman to guro. Pero areo sila ni Kristo, nya ang tao nga manggaranon, kabudlay maksaka sa langit. Nya mayo pagani ang kamilyo, camel. Makasulod pa, hapos pa makasulod sa buho sang dagom. Saan sa manggaranon nga makasulod sa kinarian sa langit? Perte no? Gali kay kon gina-estudyohan ko ni. Dito gali sa ila nga lugar sa Palestine. May lugar to gali sa likod sa ila pader nga ngalan sina Needles Eye. Kagang Needles Eye sa dugay nga agi-agi sa mga tao da mga sapat nagamat-amat dako ang dako. Panotis ka mong kisa ano inyo bala sa laset. Mga bata nyo kisa may buslot nga gamay ginalutok sa bata mo dugay-dugay dako na. Panotis ka mo na. Musili, uy nga kadako na isang buslot sa aton nga foam ni. Kaya gali ang bata mo kada pungko ya pak. May mga bisita kada istorya pak dugay-dugay dako-dako na buslot. Amo na kinalang gamay pang buslot tak lubi dayon para hindi na malutok. Di ba? Needles Eye. Amo na gali Needles Eye panawag dito sa ila lugar. Nga sa dugay nga sulod guwa sa mga tao ka sa mga sapat gamat-amat dako ang buslot sang pader kag sang ulihi gintawag na nila nga Needles Eye. Kag amo ning ginatumod ni Kristo nga bisan pa ang camel makalapos dira sa Needles Eye. See? Tikita mo na kundi kini kabalo kon nga ang galibog ulo mo ni. Araw, may kamilyo nga makasulod sa Needles Eye. Dito na iya sa ila, kultura nila na iya. Ang buot silingon, nga bisan ang mga camel, maglulusot sa Needles Eye, grabing struggle mo. Makagwa lang. Protest makagwa. Sila ni Kristo, kabudlay sa mga manggaranon, magsulod sa langit. Ari pamangkuton na dugay-dugay. And they were astonished at the measure, saying among themselves, who then can be saved? Sila sa mga disciples, sino galit na lang maluwas ini? Kaya bisan manggaranon, hindi ka sulod sa langit. By the way,
Sino mang manggaranod sa Bible nga nagpalangit? May nabalaan ka mo? Wala? Wala ka mo kabalo sa mga manggaranon nga nakapalangit sa Bible? Umioro, oh. Sino? Number 1, si Abraham. Abi mo si Abraham dito manggaranon? Ikadua, sino? Si Job. Oh, abi mo si Job, pero dito kung manggaranon. Tulis sa Bible, he was the richest man in the east. Si Job, di nagkadto pagkapatay sa langit. O manggaranon siya. Sino pa? Si David. King siya di ba? Sino pa? Si Solomon. Manggaranon man. Sino pa gid? Sa New Testament, sino ang mga manggaranon nga nakasaka sa langit? Si Zacchaeus. Madumdum ka mo? O, manggaranon. Sino pa sa Bible nga manggaranon nakasaka sa langit? Ang mga disciples ni Kristo. They were also rich. Why? They were fishermen. Abi mo ang fishermen sa una, parehas ang fisherman sa bungaw. Nga gupang isda, tag 5 ka kilo lang, o kung tag 2 ka kilo lang hulik. Muna dito sa San Carlos ang una. May amigo ko nga pastor Patok, ng iyang simbahan. Yung ko, pastor ka, Diyos nun gid sa inyo, no? Niya nga, pastor raw. Yung ko kayo simbahan, kitaon ka ng langit. Kaya ila simbahan, guba, bla. Ti, magtangla ka, kitaon ng langit mo. Yung ko, Diyos nun, di ka mo diya, pastor. Nga, aman, pastor raw. Yung ko, kada tangla mo, langit matanglaan mo. Niya, kabalo ka, nga, amon di mga membro, mga seaman. Oh, seaman na gina. Hindi pa kapakaya sa inyo building. Na ano kay kada padagat nila, tag 2 man lang ka kilo ang kuha. Kaya ang seaman galing inatawag mga mga isda blaw. Ti kada lakat sa dagat tag 2 ka kilo, tag 3 kilo ti pro seaman na. Sige. Ti karon ari ay sila ni Kristo sa ila budlay gid ang mga tao ang manggaranon ko sa langit. Sulitong kas pag sila nga dama manggaranon nga nakapalangit man. Okay? Tinga ano nang gina-qualify? I-qualify ta nga hambal ni Kristo. Nga pag siling niya damo sa mga tao nga kabudlay makapalangit. Sila sa mga disciples, ti sino na lang gali karon makapalangit sini? Sila sa verse 27. And Jesus looking upon them saith, with men, ari ambalya. With men it is impossible. But not with God. For with God, all things are possible. Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all and have followed thee. Sila ni Pedro, kami ya Ginoo. Ginbiyaan na namon ang tanan. Ang amon palang isdaan. Paghambal mo sa amon nga, come and follow me. From now on, I will make you fishers of men. Tigimbiaan na to namon ng amon nga mga puna, ang amon baruto. We even left our family. Nagsunod kami sa imo, anong aton da karon? Anong amon? Ara na. Si Pedro, isa siya sa ka-example sa tao nga sigurista. Di ba? Nga sigurista. Di dapat may kasiguruhan ka man tuod mo. Gasunod-sunod ka kay Kristo, anong kasiguruhan mo karon? Ari hambal ni Kristo sa iya. Sila ni Pedro, Lo, we have left all and have followed thee. Kami ya. And Jesus answered and said, Verily, I say unto you. Ang word nga verily sa pagkamatuod. There is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel's. But he shall receive 100-fold, now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecution. But in the world to come, eternal life. But many that are first
shall be last, and last first. Mayo si Pedro kay namangkot siya. Siguro kung ay namangkot si Pedro, way ta kabalo nga kung anong mga benefits, anong mga blessings of discipleship. Pareho mabala sa Bible sa John chapter 6, kadumdum ka mo. Pagambali Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Sino namangkot to kay Jesus? Nga nagsugid si Kristo na. Si Thomas. Kinagambal si Kristo nga, malakat ako, tapos sa maglakat ako, magabalik ako liwan para sa inyo. Sila ni Thomas, Lord, kung maglakat ka, ano kami amo na nagsugid si Jesus kay Thomas, I am the way, I am the truth, I am the life. No man comes to the Father but by me. Kita mo? Nagambal si Kristo. Ari karon nagambal si Pedro, Lord, ti ano karon niya kami? Ngimbiaan na namon ang among panimalay. Ngimbiaan na namon ang among palangisdaan. Nagsunod kami sa imo. Ti anong aton anong amon? Nga magadan siya diri. Kalabanan nga mabatian mo na yan sila. Way kita daw mo na no. Lord, nagsunod na kami sa imo. Wala kita da. Daw mo nang limbawa be. Ari nga ambal ni Kristo, sila ni Kristo, walay tawo nga nagasunod sa akon, nga nagbiya sa iya panimalay, sa iya mga utod, sa iya mga ginikanan, sa iya kabataan, sa iya duta, kag sila dire, wala sang tao nga hindi makaangkon sang bag-o nga balay, utod, kag duta for my sake. Sa sini nga butang, kag sa palaabuton, eternal life. Okay, now, isitol tani. Ano nga mga blessings, mga baton mo, as part of being a disciple of Jesus? Ariyo, sabton tan lang kamo. Number 1. First, the blessing of having the Lord Himself. Amo nang blessing number 1. Okay? Now, masiling ka, ano ang akon ganansyaon kung magsunod ako kay Kristo? What should I expect to have if I follow Jesus Christ? As a Christian, as a follower of the Lord, ti ano gali? Ano karon ang mabenepisyo ko nga magsunod ako kay Kristo? Aring number 1, ang benepisyo mo ay, ang una nga benepisyo, nga blessing, amo nga si Jesus Christ Himself. Kabalo ka kung naara si Kristo sa imo, anong buot silingon? You will have all things. Amo na may kanta nga nagasiling, take the world but give me Jesus. Amo na ang una nga blessing. Amo ni nga siling sa Bible, pag siling sang good man, siling sang tao, Ginoo, ano nga ako ni moon para maka-inherit ko eternal life? Nagklaroon ko na ibala. Ano, kung basahon ng Bible, ano gali? Pwede gali ang kaluwasan bala. Pwede tamay mo gali kung sundon tang kasuguan, abe perfectly. Sundon tang 10 commandments, makapalangit gali kita. Hindi amo ning buot silingon ni Kristo. Ang buot silingon ni Jesus, way sa gatudlo nga maluwas ka kung himuon mong napulo kasugo o kung ang maayaw mga butang. Kundi nga gina-reveal sang Ginoo sa diri sa sini nga istorya, ang may kaangtanan sang desire sang tao nga maluwas siya paagi siya kagulingon. Kaya sila niya, what shall I do? O, anong imong ano para maluwas ka? Nagatudlo ang Bible sa aton nga wala kita sang may mo para nga maluwas ikaw. Kaya nga, sila ni Kristo, ti, natuman mo na ni? Sila sa tao, oo, natuman ko na. Pagambal ni Kristo, ti, sige. Kung gusto mo, sunod ka sa akon, ibaligya mo ng pagkabutang mo, kung sunod ka sa akon. Subuan siya. Anong buot silingon? Atong nga tao, hapaw ang iya ginahambal parte sa pagtuo sa Dios. Kaya nga, aman, kung nagasunod ka sa Ginoo, dapat ginsunod niyan Dios. Question, ari. Abi, ibutang naton sa insaktong perspective. Abi, kung nagsiling ang tao, sige Lord, ibaligya ko, tapos sunod ko sa imo. May kaluwasan siya?
Ha? May kaluwasan siya, wala. Well, ano ginatudlo sa Diyos ang kaluwasan ng ginambalaw? Buhat? Hindi. Siling sa Bible, ang kaluwasan paagi sa pagtuo kay Hesus Kristo. Buot silingon, ang ginahambal ni Hesus Kristo sa iya, nga ang pinaka-importante sa tanan, amo ang pagsunod, pagtuo kay Hesus Kristo. Kay kung impati yan ang hambal sang Ginoo, buot silingon ang pagtuo yara kay Kristo. Karon ko di baligya, pagkabutang, may tendency nga mag-imol siya? Yes or no? Hindi. Amo nang siling ko sa imo, nga kung nagasugo ang Dios sa imo kung patihon mo, hindi, why ka kapirdihan? Why ka kapirdihan? Amo na gani ang hambal sa Bible, it is more blessed to give than to receive. O, kung nagata ka sa Ginoo, maimol ka? Hindi. I-bless ka pag isang Ginoo. Muna yung principle sa Bible. Kung di ambot silingon dire, kung blessing pagambalan, kung magsunod ka sa Ginoo, ano ang una mo nga mga benepisyo? Si Kristo Jesus mismo. Kaya kung ara ka kay Hesus Kristo, ang tanan nga mga butang nga ginahando mo, hindi bala mo na ambalya. Seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. O, kung ara ka kay Kristo, ara man ang pagpakamaayo mo. Amo na yung hambal ni Jesus sa mga disciples siya. Ato lang sa John chapter 6, pagpakaon niya sa mga linibo. Inesplikaran niya mga tao, sila niya, ako ang tinapay sang kabuhi. Ang ginatag ko sa inyo ng tinapay, temporaryo lang na. Pero kung tuuhan niyo ko, mabaton niyo ang kabuhi, ang tinapay, nga wala katapusan. Wala kayong sindi mga tao. Kaya abi nila ya, ang after nila yung tinapay lang, ang pagkaon na mo. Tisilin ni Jesus sa mga disciples, kamo ya, malagyo man kamo. Anong sabat nila? Lord, to whom shall we go? Hindi kami makadto. Kaya ara lang sa imo ang promisa sang eternal life. But silingon, kung ara ka kay Kristo, you have the promise of eternal life. That's the number one blessing when you follow the Lord. Diba? Naintindihan niyang buot silingon? Liwaton ko ha. Kung nagsunod ka kay Hesus Kristo, kung gintuuhan mo siya, ginhimo mo siya nga manuluwas ang imong kabuhi, kag nagasunod ka sa iya, anong number one mga blessing? Siya mismo Nga kay kunara kay Kristo, you have received the eternal life. Kaya mo nang ambalin mo. I am the way, the truth, the life. No man comes to the Father but by me. O, ara ang promise ng Ginoo. Kadomdom kamo sang isa to kakawatan. Sa nagakabit si Kristo sa cross, di ba? Anong ang siling sang isa kakawatan? Nya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ano sabat ni Kristo sa iya? Today, you will be with me in paradise. Anong nabaton sang tao sang gintuuhan niya si Hesus Kristo? Paradise. Ano ni paradise? Upod ka sa Ginoo. Amo na ang number one. Kung Christian ka, ang number one mga blessing, ara ka na kay Jesus. If I am a Christian, anong pinakauna ko nga pagpakamayo? Ara ko kay Kristo. If I am with Christ, I am very sure that when I die, I will also be with Christ in heaven. Kaya, pirde ka pa? Ano nga bali Pablo? For to me to live is Christ. To die is gain. Amo nang inambal naton. Kabalo ka, ang kabuhi tas ning kalibutan, may ginatawag nga investment. 'Di ba? Kung negosyante ka, naganegosyo ka, anong gina-invest mo? May kapital, kag may ganansya. Amo na kung negosyante ka, may ginatawag nga investment. Kag kung ang investment mo na nagaganansya, panawag sila return of investment. And we call it ROI. Saan magbaligya ka lang? Anong gusto mo baligya? Saan magbaligya ka lang banana Q? Pilang banana Q subong? Pila? 25. Kung mahal maligyan nyo. O sige, 25. Abi, kapital mo, baka ka saging. Pila ka tog, ang isa ka barbecue, 2, no? O, ang saging mo, abi, tag pila? Tag 5?
taglima. 2 ka bilog pulo. Kalamay mo. Stick mo. Ano pa? Kalayo mo na. Dason ikaw pang balas mo gataramos. Gatulupa pa da sa imong nga gina-barbecue. Karon baligya mo. Siling ka nga 25 ang bili. Pero sa 25 na may ara ka na daw tayo ganansya. Tang mabi 5 pesos. Kundi hindi pwede nga masiling. Amo na iba niyo man baligya masiling nga, sir, buhay naman wala ni way ni ganansya. Binungtig na yan. Magnegosyo kang way ganansya kundi baligya ka lang puto. Bisan puto gani may ganansya, no? Puto, may ara ka baligya nga galagaw bla nya. Ano na, ining malunggay pandesal, init pa with cheese. Galagaw na. Malunggay pandesal, init pa with cheese. Hindi ko daw tudluan ko sa, hindi man na amo. Kasi ganun mo ya, malunggay pandesal with cheese, init pa. Amo na yung sakto. Hindi kay, malunggay pandesal, init pa with cheese. Yung muat niya man. Sige Anyway, yan na yung kuan mo, yan na yung racket. Karon amo niyo sa manong baligya, either pandesal o kon sa barbecue, may kapital ka, may ganansya, di ba? Aryo. Mga kauturan, aryo, tandaan mo niya. Ining kabuhi tas na yung kalibutan, do ka ngay ni ginatag sa Dios sa aton nga invest ni. Di ba? Pila ka tuig ang tinere sa kalibutan? The most pila? Ha? Kabalo ka mo kung pila? Ay, abi nyo, kung wala ka panomdom sang kabuhi mo, abi mo, okay lang ka, tubtob sa no, it's not okay. Sa sininga kalibutan, suno sa Bible, sa Psalm chapter 90, verse number 10, ang benchmark sang tao, ara lang kita sa 80, o kung sa 70, 80, or 90. Amo nang pinakakusog sang kabuhi sang tao? Pagkatapos na ma-expire na kita. Di ba? You have to take note that nobody in this world will stay forever. That's why, kung gitagaan ka sa Diyos na nga kabuhi, ni mo subong, do not take it for granted. Nung sila ka, kuya, okay lang kuya, nami malang buhay ko, may trabaho ako, okay lang ang pamilya ko, okay man lang ako nga ginakaon adlaw-adlaw mayo ng lawas ko. Ay gali. Way kaka-insindi, way kakabalo nga anytime from now the Lord will take away your life. Di ba? Kag siling sang Bible, ang pinaka-importante samtang buhi ka pa, you have to invest your life sa kay sino? Sa kay Jesus, di ba? Amo na ginasiling ko bagulang nga ang pinakaganansya mo, ang pinaka-blessing mo kung Kristiyano ka, amo si Kristo Jesus mismo. Kaya nga, sila ni Pablo, para sa akon pagkabuhi kay Kristo, kung mapatay man ako, ganansya na nakon. Kita mo, ang kamatay ni Pablo, ganansya, hindi kay kadulaan. Damo sa mga tao nagkakapatay, wala ganansya. Nga, ano pa ganansya kay wai kay Kristo, ila life. Diba? Pagkapatay mo nga wala, Kristo ang kabuhi mo, din ka makanto sa impyerno, ganansya na. Diba? Amo na ginasiling ni Kristo. Mark 8:36. What shall it profit a man? Anong ganansyaon sa isa ka tao? Bisan maangkon niya bilong kalibutan kung madula laman ang iya kalag. Kagano'y baylo mo sa kalag mo? Wala. So that is why the Bible always telling us that sila ni Apostol Pablo, life is an investment. Amo nang kabuhi mo, i-invest mo na para sa Ginoo. Kaya kung mapatay ka, may sigurado ang kabuhi mo sa piyak na kinabuhi. Munang return of investment, mga kauturan. Di ba? May isa pa di ka passage sa Bible, galing kay Wayna din, no? Nablada sa Luke chapter 12. Munang inasiling naton. Galang ihatag ko lang sa inyo karon. Na intindihan mong buot silingon.
Suliton ko before ako magkadto sa ikaduha nga point, no? So, dugay-dugay mga close na ko. Ang kabuhi ta investment. Okay? Pila na edad mo subong? Sila ka, bata pa kuya. Well, good for you kung hubin ka pa. Pila pa lang edad mo? 30, 20, 16, 17, or 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, or more than that? Good for you. Kaya ginatagaan patas ang Ginoo ang tsansa diri sa kalibutan. Pero tandaan mo, mag-abot ang panahon nga may expiry ang aton life mo. Amo nang ginahambal ko permi, bisan gani ang bulong may expiry date. Correct? Ang mga tinapay, mga produkto na bakal ka sa mga department store. Bisan ang itlog mismo nga isa ka tray bakal ka, tanawon mo gin may expiry date na da. Kay pananglita lang bakal ka sa itlog nga expired. Pagluto mo, lagaon mong itlog, galulutaw. Amo na gali itlog nga daw expired na bala, ibutang mo sa tubi, malutaw na siya kay magan. That is the test kung bala priskang itlog na bakal mo. Nga tanawon mo da. Ano to subong? July 19. Pagbutang mo da, ang imo da abi nga nabutang da, manufacturing date, ang expiry date abi July 5. Expired na. Di ba? Oh. Ang bulong, amo man expiry, mayara man. Bisan na nga butang, bisan sa aton mga licenses, di ba? Sa civil service mo da, pila ka tuig, driver's license. Pila ka tuig driver's license? 10 years. Kung ay ka kaso. Akon manog expire na sining 2026 sa akon birthday. But silingon, tanan nga butang may expiry. Te, why ka consider ang kabuhi mo may expiry man? Mayara. Hindi lang mag-presume nga, okay lang ko Mayo lang ko Tiyang pamangkot ka ma-expire ang life mo, may siguro ka? Amo ni Dre, ginatudlo sa imo, ang the only way nga masigurado mo, nga ang kabuhi mo manginyara sa insakto kung si Kristo ara sa heart mo. Amo ni ang balyaw, niya ako ang dalan ng kamatuoran ng kabuhi. Wala sa may makadto sa may kundi pagi sa akon. Sino gambal sina? Si Kristo. Tiano mo para makadto ka sa langit kundi palapit ka sa Ginoo kay Jesus. Mangkon mo ang kaluwasan. That is the blessing that you will receive. Okay? Now ikadua. The blessing of freedom from idols. Ari pagid ang blessing nga mabaton mo kun ara ka sa Ginoo. Nga idol. Alright, kabalo ka? Nga di siya makasiling sang rich man. Pag-ambal ni Kristo, okay, naimo mo na ang kasuguan, siling sang rich man, naimo ko na. Ari siling ni Kristo, isa na lang ikulang mo. Ari isa na lang. Kabudlaing bisa kung isa lang kulang mo kung di ma-comply, no? Di ba? Sa mga magkuha ka exam, masiling ang examiner, sir, isa lang kay kabilong ang kulang mo. Siling ka nga, ano na ang kulang mo, sir? Kuha mo na ang kulang ko, pero di pa kabudlay. Sa Manila ko pa ni kuhaon. Munti na wala ka na kadayon. Sila ni Kristo, isa lang ikulang mo. Lord, ano na kulang ko? Okay, gusto ka makaangkon sa eternal life? Sige, sunod ka sa akon. Para nga makasunod ka sa akon, baligyan mo ng iyong pagkabutang. Wala. Nga sila sa Bible, ato nga tao, why siya nagsunod kay Kristo nga panomdom siya, kadako sang iya nga ibilin. Manggaranon siya. Di ko manggaranon siya, importante ang manggad kumparar sa Ginoo. Tiyo na may madayon ang iya tuyo. Amo na nga magsiling kita gana idolatry. Balo ka sa Bible. Idolatry is the worship, service, or supreme devotion given to anyone or anything other than the one true God. Ari pagid, it is not limited to bowing down to physical statues. Hindi na yan nga masiling ka nga idol na kung nag-worship ka sa, although idolatry man na, siling sa Bible, hindi na pwede nga
nag-worship ka sa isa ka imahin. That's idolatry. Why? In the first place, hindi na niya matutuon nga Diyos. Pero, hindi lang nabilong ang ginatawag nga idolatry. Aryo, it is fundamentally a matter of the heart, occurring whenever we look to a created thing for our ultimate security, meaning, or happiness. Muna nga idol. Sinong idol sa nga tao? Ang manggadya. Okay? So, amo na nga siling sa Bible, ang covetousness is an idolatry. According to Colossians 3:5. Kung ang imo balatyagon na ara sa kwarta, ginahimo mo ng kwarta mo, nga imo Diyos. Kag kung amo ng Diyos mo, siyempre wa ikatiya sa tutuon nga Diyos. Amo na natabo sa rich man. Gusto ka magpalangit, pero hindi ka gusto kay Jesus? Hindi na pwede. Ang imo dili ka gidya sa kwarta, hindi pagbiyaan. Amo laman na, test laman to sang Ginoo sa iya mo. Ginatestingan sang Ginoo kung bala tutuod gid nga biyaan niya. Pero wala ano karon? Na-miss niya ang blessing sang Ginoo sang eternal life. Why? Because he became idol. Naka-practice siya sang idolatry. He became idolater, ginatawag, no? Amo ning siling ko kay na sa inyo, Luke chapter 12 dan sa rich fool. Kundi perti naman siya ka manggaranon. Ano nga balya? Nya ba daway na ko butangan sa akon manggad ba? Nya sige. Amo ni muon ko. Gubaon ko nga akon nga bulutangan, tapos dakuon ko kag ibutang ko na akon mga patubas, kamag siling ako sa akon ko galingon. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Sino diyo? Thou hast much goods laid up for many years. Nya lawig pang kabuhi ko sa kalibutan. Ang imuon ko, magkaon, mag-inom, magpangalipay. Ano nga bal san Dios? Thou fool, siling san Dios sa iya. This night, ano ko no? Thy soul shall be required of thee. Ni nga gabi, kuhaan kong kalag mo. Tis na mapulos ang gintipon mo na. For he that layeth up treasure for himself is not rich toward God. Teka ron, ano ang ganansya mo? Ano ang blessing mo kung nagsunod ka sa Ginoo? Kuhaon sa Dios ang pagka-idolatros naton. Kay nga ang problema sini nga tao, ang iya manggad nagpanag-iya sa iya. Imbis nga siya magpanag-iya sa manggad, ang manggad among nagpanag-iya sa iya. Amo ang problema. Bla? Ari karon. Kay ang kwarta amo nang iya nga idol. Amo nang iya Dios. Ara karon ara. Ano ang mabakal sang kwarta? May mabakal? Oo. Balay, pero hindi home. Anong diferensya sa home kag house? Ang home niya, ara ang gugma, ara ang unity sa isa kag isa, sa bilog nga balay. Kung house lang, dwelling place lang na. Pwede ka mo ka-star sa balay, nga hindi, home. Diba? May mga balay kung isa nga way gilinsindianay ang mga membro, ang tatay, nanay, mga kabataan, gilinaway, di paano na karon mangin home? Balay lang na. Diba? Kaya ang ginatawag yung nga home niya, may pagpalanggaanay mo. Ang ginikanan, ang asawa ba, nagapalanggaanay. Kung gapalanggaanay ang mag-asawa, dala naman yung gapalanggaanay ng mga kabataan. Kag kung gapalanggaanay tanan, di kundi ka namin sa pagsinalayaw niyo sulod sa balay. Pero kung puro lang gaaway, hindi na home, house lang na. Diba? Pauli ka mo da, kaon ka mo da, tulog ka mo da, wala istoryanay, wala isang palanggaanay. Balik naman ka mo sa inyo, bradason, ang inyo itong nga ginaistaran, balay lang na. Pero kung Christian ka mo, si Kristo ara sa inyo tagipusoon, you are all Christians, that means, ang inyo na ginaistaran, mangin home na na. Amo ng home kag house, tiyang pamangkot, anong sa imo? House kun home. Dapat ang aton house mangin home, di ba? Ang mabakal sang kwarta, balay lang. Hindi sa kabakal sang home. Kaya nga ang home niya, it's only the Lord who will make it a point nga mangin home ina. A bed, but not sleep. Nami katri mo, pero hindi katulog. Nga aman.
Kaya mo problema mo, why ang problema mo hindi masolusyonan. A clock but not time. A book but not knowledge. Food but not appetite. Friend but not love. Crucifix but not eternal life. Ari, what money cannot buy? Money cannot buy joy, peace, serenity, and eternal life. So, kung ara ka Jesus, ano ang imo blessing? Kuwaon sa Dios ang imo pagka-idolatrous. Ma-focus ka sa Ginoo, kag siling sa Bible, kung ara ka sa Ginoo, God will never take you for granted. Kung Christian ako, kung ibiyaan ko mga butang nagsablag sa pag-alagad ko sa Dios, God will restore that several folds. Di ba? Hindi ka pagpatumbayaan sa Diyos, Ari ang blessing, Blessing, when we surrender idols, we get freedom. Money, approval, comfort. Jesus asked us to lay them down, not to hurt us, but to free us. Amo na sila sa John 8:36. If the Son of Man sets you free, you will be free indeed. Okay, katatlo, Ari, the blessing of a new family and provision. Amo na. Kung nagasunod ka sa Ginoo, tagaan ka sa Dios ang bag-o nga panimalay. Panimalay nga mga tumuluo sa Dios. Di ba? Kung ang panimalay mo daw hindi gid masyado ikaw nalipay tungod sa family mo, when you become a Christian, God will give you a new family and a new provision. Amo na sila ni Jesus, nga kung Christian ka, hindi ka pagtagaan sa Dios ang kinanglanon mo. Tagaan ka sa Dios, number 1, family. Amo na ako bilang pastor kag anak sa Dios, kamo nga akong pamilya. You are my family. Although I have my biological family, but when you are a Christian, many will become your household of God. Amo na panawag, no? So kung damo pamilya mo, kung nami, the more the merrier, di ba mo na? So mo nang blessing sa pagka-Christian. May mga kilala ka, mga kauturan ka sa Ginoo. Amo nang blessing of a family. Amo nang 4 ka blessing. May family ka subong, may provision ka, God will also provide your needs. Kung kinanglan mo balay, God will provide you a house, land, no? Kaya mo na kinanglan, kung anak ka sa Diyos, mga muyo ka nga providean sa Ginoo, kinanglanon mo, and God will provide it. Diba? O, last na lang. Anong blessing pagid? The blessing of eternal life. Bawa mo ng pinakanami. Sila sa Bible, hindi lang mga material nga butang ihatag sa Diyos sa imo. Kung nagsunod ka sa Ginoo, sang una, manog pastor ako, siling sa akon mga kilala, mapastor ka? Lingko, mapigado ka gina. Nya damo sa mga pastor nga nagapangayo kayo lang. Kaya ilagor na kilala mga pastor bla mo na, no? Nya pobre, mga pastor nga daan kaluluoy. Abi mo sa nagpastor ko, why ko na experience nga ng kaluluoy ako. Nga, God blessed me more than I expect from the Lord. Diba? O, intagaan mo ito sang Ginoo sa balay. Dason, intagaan mo ko sa Diyos ang lulubngan. Mara, may lote ko da sa, sa Buena Park. Ano na ganina? Buena Park, dito pala sa lulubngan daw, ano na gani? Pam heaven. Hindi ka pa? Sang una, hindi pa ko pastor, hindi pa ko Christian, huwag ko lote da. Pero sa nag-Christian ko sila sa Ginoo, Pastor Enrique, tagaan ta ka sang lote sa Diin Lord, dira sa Pam Heaven. Mera una. You see? Oh, blessing. Blessing na sa Diyos. Amo na nga ko mapatay ko, kundi hindi na mag-ibi todo si Miss Calias. Kaya kalabanan, kaya ibi todo, kaya way lulubngan. Misis nga palibog, way kami lulubngan. Dito kami sa, di na ganyan na, sandumanan, kadason, way lungon. Di kami lungon naman kung i-provide sa Diyos. One time, may isa ka Christian, pastor, regaluhan ta ka lungon. Wow, praise the Lord! Saling ko, danay ka, arin lang guro Way ko bulutangan sa balay, dara ka na sa inyo. Damay ba, no? O, sige siling sa Bible, ang blessing sa Diyos sa imo kung magasunod ka sa Ginoo,
mga material ng mga butang, God can provide you. Hindi ka magsilinga, pastor, kung mag-Christian ko, miserable pa nga buhay ko. No. Why nagpromisa ang Diyos nga kung mag-Christian ka, magmangin miserable ang pangabuhi mo? That's why ako nga, pastor, I am always praying for you. Lord, please, bless man yung mga kauturan, simbahan. Guro, iban sa inyo, ay pag inatok, tupaan sa dako, ged, nga blessing. Sige lang, matamat lang. Kaya pila ka adlaw, guro, mga 20 years after, bless ka na maginiman sang Ginoo. Hindi na. Sila sang Ginoo, kung nagsunod ka mo sa ako, hindi ta ka mapabayaan. Providean ta ka mo sang bago nga panimalay, bago ang mga friends, kag kung may mga material nga mga butang kinahanglanon nyo, I will provide. Kag mas more of this in the things to come, eternal life. Okay? Amo na ang blessings ng Diyos. Why not a time? Okay? Lastly, ang rich man wanted eternal life. He walked away. Di ba? Si Pedro left everything, asked for reward. Nabato niyang reward. Okay? Gusto mo mangin rich man? May man na mag-rich man ka. Pero kung ang Ginoo i-lift out naton, we will just walk away with nothing. Di ba? Amo nang discipleship, it cost comfort, reputation, sometimes family. Pero ang blessing dira, kung ara ka sa Ginoo, number 1, you are in Jesus. You have a new family. God will provide your needs, and most of all, eternal life. Te, anong pilion mo? Amo na siningaga, come to think of it. Kung wala ka pa sigurado sa Ginoo, please try to dedicate your life to the Lord. Mga moyo ako. Let's pray, Ginoo. Amay namon nga langit noon, nagapalapit kami sa imo sining tiniyon. Lord God, I pray. Ikaw gid magpanghikot sa tagipusoon, sa tagsa-tagsa sa amon. Nga kami maghatag kami sang dakong importansya sa amon espirituanon ni kinanglanon, labi na gid sa amon mga kalag, sa amon pagkabuhi sining kalibutan, because we know that it is an investment. Kay hindi kami magdugay gid sining kalibutan. Kung mayari pa diri sa amon nga wala pa gid kasiguruhan ng iya kabuhi, kabay ikaw gid magtudlo sa iya sining aga nga magbutang sang iya kabuhi kay Kristo, magsunod kay Jesus Christ, agod nga sa sinamangkon niya ang kabuhi nga wala katapusan, kag subong man ang promisa nimo sa amon kabuhi, that ikaw magapakamaayo sa amon sa sining nga pagkabuhi, kag subong man sa piyak sang amon pagkabuhi sining kalibutan. Lord, bendisyon kami sa gihapon kay ning amon prayer in Jesus name, amen.